Okay. Magandang araw ng Panginoon. Muli tayo po ay sama-sama sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Guys, every morning, marami po tayong ginagawa, but still, kailangan natin unahin ang ating Panginoon sa kanyang ano po yun? Hinihingi sa atin pagpuri sa Kanya, pagsamba na bago simula ng lahat ng bagay sa ating buhay, kailangan mauna muna po siya. So, we commit everything sa Kanya, lahat, mga nangyayari, mga bagay na nangyayari ngayon sa mundo, mga kakatuwang mga bagay na ngayon lang nangyayari sa ating panahon. We are on the last days. Nasa end time na po talaga tayo at there's something na mas grabe pa po na mangyayari na it's all na mga digmaan na nangyayari ngayon galo. This are all the beginning of the end na sinasabi ng Panginoon at some are just scripted na ano po nangyayari para lamang magawa na nila yung layunin na i-establish ng New World Order na tayo po'y pumapasok na sa ganitong panahon. Nagulat nga po ako doon sa isang nabasa ko na even hindi ko na po babanggitin kung sino ang sabi dito, but it's the most powerful institution in the world. At sinabi nila na the Antichrist was already here. Hindi pa lang po siya na-expose. And they selected him, sabi po, nung institution na yon. So hindi na po tayo magugulat na pag naitayo na yung temple na yan at nangyari na yung lahat ng nakasulat sa Biblia, lalo na po tayong magsipaghanda, ayusin ang ating mga buhay sa Panginoon. Amen. Let's all pray. Salamat po, dakilang Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po, Ama, sa iyong pagkilos. Sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon. Sa kabila ng mga kabuluhan, mga bagay-bagay na ngayon lang nangyayari sa aming kapanahunan, Ama, alam namin na kayo po ang may kontrol ng lahat ng ito. Sa lahat ng nangyayari ng mga kabuluhan, mga sakuna, mga calamities, at dumarating na po yung tinatawag nilang famine at ang pagputok ng iba-ibang mga bulkan sa iba-ibang dako ng mundo, ang mga lindol na nangyayari sa iba-ibang lugar, lately God, nangyari sa Guatemala. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay hinihayag mo na na mangyayari sa huling panahon na ito. Kaya kailangan kaming magsipaghanda. Ang pangako mo sa amin, kapag nakikita namin ang lahat ng ito, kami ay tumingala na sapagkat nalalapit na ang iyong pagliligtas sa amin at nasa mga pintuan na. Kaya po, Ama, turuan mo kami maging seryoso sa aming buhay Kristiyano ngayon. There's so many, O God, na mga circumstances, mga pagsubok na dumarating sa amin, even trials. Even, O God, mga masasakit na mga bagay na nangyayari, and yet it's part of the process. Kung paano kami yayakap sa iyo at lalo magtitiwala sa iyo sa kabila ng mga bagay-bagay nito na nangyayari sa aming buhay at sa sanlibutan. Kaya dalangin po namin bawat isa na nakikinig ngayon, nanonood, at sa mga pamilya, Panginoon, na sama-samang nakikinig. At sa lahat pa, Panginoon, na makikinig at manonood ng video na ito. Hayaan mo ang iyong pag-ibig ang siya patuloy na kumilos. Hayaan mo po ang iyong banal na Espiritu ay kumilos sa aming kalagitnaan, lalo na sa mga oras na ito, na aming pag-aaral. Enlighten our heart and our spirit, O God, na lalo naming maunawaan ang lahat ng ito na nangyayari at ang lahat ng plano mo sa amin at kung ano ang dapat namin ginagawa sa kasalukuyan habang kami po ay nandito sa mundo.
Though our Lord Jesus Christ prayed already na kami kanyang ipinalangin sa John 17, ingatan mo sila, sila'y nasa sanlibutan, ngunit hindi sila makasanlibutan. Alam ng Panginoong Yesu Kristo ang aming mga kalagayan. We are in this world and yet, Lord, hindi kami namumuhay ayon sa mundong ito, kundi naghihintay kami sa iyo. Isang bagong buhay, isang bagong karanasan, isang bagong daigdig, isang bagong kaharian ang inihahanda mo para sa lahat ng sumampalataya sa iyo. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, ng lahat ng mga tao sa aming paligid ay makita ang iyong buhay sa amin. Kung minsan, Panginoon, kami dumarating sa paghihina, and yet, Lord, patalagi kami tumatayo sa iyong mga pangako na hindi mo kami iiwan, ipababayaan. Sapagkat ikaw ang aming Diyos. Sa kakabila ng aming panghihinaan na ito, maging sa aming mga katawan, sa kabila, Panginoon, na kung minsan, Panginoon, parang nadadala kami sa mga problema na dumarating, andun pa rin ang pangako mo sa amin, Ama. Hindi mo kami iwan, ipababayaan, at hahawakan mo kami sa kanang kamay ng iyong katwiran. And we know, Lord, your righteous hand ang siyang gagabay sa amin at mag-iingat sa amin. Lulukuban mo kami ng iyong kapangyarihan hanggang sa maganap ang iyong kalooban sa amin. At ang mga tao, Panginoon, ay makita ka sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Pagpalain mo po ang bawat mga salita namin pag-aaralan, bawat aklat namin bubuksan mula sa banal na kasulatan, ang iyong kapangyarihan ng iba ng Espiritu ang siyang malayog kumilos sa amin. Habang kami nagbabasa at nakikinig, siya ang magtuturo sa amin at nagpapaunawa sa amin ang lahat ng ito. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig, maging individual, pamilya, o bawat sa sambahayan. Pagpalain mo pa ang lahat ng makikinig at manunood nito sa mga sumusunod pang mga oras at mga araw. Salamat po, Ama, sa lahat ng iyong gagawin, sa lahat ng iyong patnubay. Ngayon pa lang ay binibigay na namin sa iyo lahat ng karangalan, kapurihan, kapasalamatan sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. So, ating pubuksan ang ating mga Biblia sa Mateo 5. Though ang ating pong pag-aaralan na ito ay it is a challenging sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Pero ito pa rin ang hinihingi ng ating Panginoon Diyos sa atin. Sa mga huling panahon na ito, talagang masyado na pong malakas ang puwersa ng kalaban na kanyang ibinubuhos sa sanlibutan ito. At ang nakakagulat po ay kanyang ibinubuhos ang kanyang buong kapangyarihan upang magwasak, pumatay, manggulo sa loob mismo ng iglesia, sa loob mismo ng mga pamilya na naniniwala sa Diyos. Yung po nasa labas, sa kanya na yung mga yon, yung mga hindi sumasampalataya, pero kailangan po natin silang maabot sa pamamagitan ng ng ating buhay na nasa Panginoon. Okay. Maaari sa ating pong babasahin na ito ay palagi natin itong naririnig at nababasa, pero kung minsan nakakaligtaan natin ang tunay na layunin ng Panginoon kung bakit niya ito sinabi sa atin sa banal na kasulatan. Ito po ay magpapasimula sa Mateo 5, kabanatang 5, talatang 14. Ang nilagay po dito ay 14a, sapagkat lalampasan po yung ibang nakasulat, pero mamaya po ibabalikan natin yung eksakto. Ano po? Sabi dito sa Mateo 5:14, kayo'y ilaw sa sanlibutan. Yan po. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. So, ito po ay isang atas sa atin. Hindi lamang po na ipahayag ang Ebanghelyo sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Matthew 28, po, alam natin yung nakasulat na yan. Tayo inutusan na ipangaral ng mabuting balita sa lahat ng mga bansa, mga tao, at turuan silang sumunod sa lahat ng inuutos ng ating Panginoon.
Subalit ang isa sa pinakamahalaga dito na pagkatapos nating mangaral o habang tayo nangangaral, kailangan tayo po ay maging ilaw sa sanlibutan. Doon sa verse 16 na sinasabi, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang iyong amang nasa langit. Okay. Maliwanag po yung ating binasa. Ano po? Mas maliwanag pa po siguro sa ilaw o sa sikat ng araw ang ating binasa. Marahil ito ay binigay ng Panginoon sa atin sa kasalukuyan, bagamat ito'y naisulat na 2,000 taon na ang nakakaraan halos. Ngunit ang salitang ito ay mas aplikable o nararapat sa panahon ngayon. Lalo na sa madilim na kalagayan ng sanlibutan ngayon. Grabe po. Sa inyo po na hindi nanonood ng mga balita, o minsan mas mabuti pa nga na hindi na tayo nakikinig ng mga balita. Pero kung hindi naman po tayo nakikialam sa mga nangyayari sa sanlibutan, paano natin may papanalangin ang dapat ipanalangin? Ano po? Kaya nga sabi ng ating Panginoon, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ng inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatian ng inyong Ama na nasa langit. Ang isa sa mga bagay na naisip ko dito at nakikita ko sa kapanahunan ngayon, alisin na po natin ang sanlibutan dito, yung mga tao sa sanlibutan, yung hindi mananampalataya, isang tabi po muna natin sila sapagkat ang Diyos na po ang bahala sa kanila. Ano po? Ang Diyos ang bahala sa kanila. Subalit tayo, ang ating pananagutan ay sa loob mismo ng iglesia. Ang iglesia ay mga taong tinawag, called out, ecclesia, called out from the world. Ano po? So, ang isa sa nabanggit ko kanina na ang ating kalaban ng dyablo ay buong kapangyarihan na niyang ibinubuhos ang kanyang lakas at magagawa upang mapabagsak ang marami sa loob ng iglesia. Kaya nga sinabi ng Panginoon na kailangan pagliwanagin natin ang ating mga ilaw maging sa loob ng iglesia. Kung nagiging maliwanag na maliwanag po ang ating buhay sa loob ng iglesia, marami po ang matatanglawan na to na gumagawa ng kamalian at kasalanan mismo na nasa loob sila ng iglesia. Kung matatandaan po ninyo ang ating pinag-aralan noong nakaraan, isa sa mga binanggit ng ating Panginoon sa kanyang pagdating, ano po? Aalisin niya ang lahat ng pinagmumulan sa kanyang pinagaharian. Ako po'y nagulat, talagang uulitin ko sa inyo, ako po'y nagulat doon sa mga talatang yon na hindi ko masyadong napapansin noong unang panahon, and yet, ipinakita nung nakaraan na maging sa loob ng iglesia na pinagaharian ng Panginoong Hesukristo ay merong mga pinagmumulan ng kasalanan at nagiging sanhi ng pagkakasala ng maraming mga Kristiyano sa loob mismo ng iglesia. At ang mga taong ito na pinagmumulan ng kasalanan at napagkatisod ng marami, ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo mismo, which is more radical kaysa sa nakikita natin na batas ng tao ngayon. Isipin po ninyo kung ano ang gagawin sa mga taong pinagmumulan ng kasalanan sa loob ng iglesia. Sabi ng Panginoon, mabuti pa sa kanila ang talian ng batong gilingan. Malaki po yun, ano? Yung kung saan ginigiling po yung mga trigo, mga mais, malaki po yun.
as mataas pa, yung circumference po niya, yung diameter niya ay halos mga 5 feet, yung bilog. At yung po yung makapal. At least 1 foot or higit pa ang kanyang kapasok. Gaano yung kabigat? Ang sabi ng Panginoon, yung pinagmumulan ng kasalanan, hindi yan mawawala sa sanlibutan. Ngunit kawawa ang pinagmumulan nito. Mas mabuti pa sa kanya ang talian ng batong gilingan sa kanyang liig at itapon sa dagat. Nakakatakot po yung mga pananalitang yun ng ating Panginoon Kristo kung tutuusin. Isipin mo, binikti na nga, nilunod pa. Di ba? Ganon po, katindi yung galit ng Panginoon sa kasalanan at sa mga pinagmumulan ng kasalanan. Kaya kung titignan natin ang mga bagay nito na ating pinag-aaralan, lalo na po sa kasalukuyan ngayon, how many people have been walked out sa loob ng iglesia dahil sa mga taong yan na pinagmumulan ng kasalanan mismo sa loob ng iglesia. Ilan ang umaayaw na. Bago ko po ito tuloy-tuloy na babasahin sapagkat medyo mahaba po yung mga kaya hindi na po ako nagpakahaba-haba doon sa aking introduction. Mayroon po ako nabasa ang isang article sa Facebook na sinasabi, not going to church, it doesn't mean I turn my back to God. Yun po yung sinabi ng isang lalaki. Sapagkat marami po mga tao ngayon na dati nasa loob sila ng iglesia pero ngayon ay sila umaayaw na dumalo. Sa kadahilan ng napakarami, sila'y nangatitisod sa ibang mga Kristiyano. Bagamat ang salitang tisod ay hindi nararapat sa mga matatag na sa pananampalataya. Amen. Ang mga taong tisurin, mga Kristiyanong tusurin ay mga bonjing pa lang sa kanilang buhay Kristiyano. Masyado pa silang bata at lahat ay nakikita ang mali. Hindi po dapat yun. Pero, ang sabi nga po nag-isang nangatwiran, nasabi alam mo, kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka na dapat tumitingin sa iyong kapwa, sa iyong mga kapatid, ganyan, ganito. Sabi niya, just looking unto Jesus, sabi niya, tumingin ka na lang sa Panginoong Kristo. The author and the finisher of our faith. Tama po yun. Tumingin na lamang po tayo sa Panginoon. Yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo, ano naman ang masasabi natin? Sige, ang katwiran mo, tumingin ka na lamang sa Panginoon sapagkat marami nakakatisod sa loob ng iglesia. Pero ang sabi naman ng Panginoon, pagliwanagin ninyo ang ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong magbubuting gawa at walatian ng inyong amang nasa langit. Are these two opposing verses? Hindi po. Hindi po sila naglalaban. Makatotohanan po yun. Kailangan natin tumingin sa ating Panginoon Kristo. Ano man ang mangyari sa ating kapaligiran, maging sa loob ng iglesia, maging sa loob ng sanlibutan, maging sa loob ng ating pamilya. Kailangan tayong tumingin sa ating Panginoon Kristo sapagkat siya ang ating sinusundan. Siya ang ating sinusunod, hindi ang tao. Hindi tayo napapadala sa emosyon ng tao. Sapagkat ang ating Panginoon Kristo kailanman na hindi nagpadala sa kanyang emosyon bilang tao. Isa lang ang kanyang layunin at isa lang ang kanyang tinitignan, ang matupad ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, ang pagliligtas sa atin. Kaya kung ang katwiran natin huwag kang titigil sa tao. Yung kasarabi ng Panginoon kailangan naman magliwanag kayo sa gitna ng mga tao. Nakakalungkot, pero yun ang nasabi ng tao na yun. Na isang Kristiyano. Umalis siya sa iglesia, hindi na siya dumadalo. Sabi niya, parang it doesn't mean na tumalikod na ako sa Diyos. Tumalikod ako sa iglesia, but not God. Ang dami niyang nakita mga bagay na
hindi dapat na nangyayari sa loob ng iglesia. Hindi lamang sila natitisod, kundi sila nasishock. Even to the pastors na kinukonsinti ang mga kasalanan sa loob mismo. Just for the sake of tithes and offerings and man-pleasing and whatever. Nakakalungkot, it's happening now. Ilang mga Kristiyano ang nawawala sa loob ng iglesia because of some Christians. Sabi pa niya, wala silang pakialam sa mga tao. They cannot shepherd the people. Ang inaalala nila yung kanilang sarili. Kung paano sila magkakaroon pa ng mga bagay na mabubuti sa kanilang sarili at napapabayaan ng kawan. Mas pinipili nilang maglingkod sa sanlibutan kaysa maglingkod sa Diyos. Yun ang nakita niya. Maraming napapahamak ng mga Kristiyano dahil sa kakagawan mismo nitong mga leaders na ito at ibang mga Kristiyano. At ito po ay nakasulat na sa Biblia since the beginning of time, sa panahon pa ng Israel, ay yun ang ikinalungkot ng Diyos. Sa akala po ba ninyo ito'y nangyayari ngayon? No, hindi po. Matagal na pong nangyayari yan sa bayan ng Diyos, sa bayan ng Israel. Kaya nga po, isa sa mga bilin ng ating Panginoon, tayo'y maging ilaw sa sanlibutan. Oo, maraming gumagawa ng kasalanan, but hindi tayo dapat kasali sa kanila. Tumayo po tayo na may paninindigan. Hindi po natin pwedeng gamitin yung, if you cannot stop them, join them. No! If you cannot stop them, leave! Humuwalay ka! Umalis ka! Sapagkat hindi tayo pwedeng takpan ng ating mga tenga at mga mata sa nangyayari. Kailangan natin buksan ang ating mga bibig at i-rebuke ang lahat ng mga kasalanan na yan. Ituwid ang lahat ng mga liko na pamumuhay. I-rebuke ang mga buhay na nasa kadiliman. Kailangan tayong magliwanag sa kanila. And we can do that kung tayo mismo ay namumuhay sa ilaw ng ating Panginoon. Amen. Kaya hindi po makapagsalita yung ibang tao, mag-rebuke ng ibang tao because they know sa kanilang sarili kung anong ginagawa nila. Kaya kailangan po nating alisin yung dilin na yan sa ating mga buhay. Mamaya po babanggitin yan ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Ang ating buhay Kristiyano ay parang isang parola. You know what is parola? A lighthouse. Bakit po inilagay ang mga parola o lighthouse sa mga tabing dagat? Kung minsan nandun sa mga balubundukin, mga hills. Sapagkat kailangan pong ito nakikita ng mga manlalakbay sa dagat. Kung meron pong napakalakas na unos, lalo na mga storm na nangyayari sa dagat, napakadilim po ng buong paligid at hindi po nila maapuha kahit man lamang mga ilaw sa mga dalampasigan. Pero yung parola ay napakaliwanag at siyang gumagabay sa kanila upang makita nila kung saan talaga ang dalampasigan. So ito ay tanda kung saan ang dalampasigan ay ang lugar na kung saan nandun ang kaligtasan na inaasam-asam nila. At kailangan mayroong ilaw na gumagabay sa kanila upang sila'y makarating doon sa dalampasigan na yun. Maraming mga tao ang naglalakbay sa buhay na ito na nasa kadiliman. Sabihin ko po sa inyo, ako nakikita ko, kapag po ako'y pumupunta sa mall at nakikita ko yung nakapakapal na tao, lalo na pag Sabado at Linggo, palagi kong tinatanong sa aking sarili, ilan kaya sa mga taong ito
ang hindi man nila alam na ang kanilang mga buhay ay patungong impyerno. Ilan kaya sa mga taong ito na nandito sa loob ng mall na ito na napakapal ng mga tao ang namumuhay bilang mga alagad ng Panginoong Hesukristo? Ilan kaya sa mga taong ito na nasa loob ng mall na ibinabahagi ang salita ng Diyos sa kanila? O kamukha na rin ng lahat? They don't care what is about salvation and God. They are enjoying the mall. They are enjoying the world. Sorry, but yun po ang aking naranasan kapag ako ay nasa loob ng mall. Always asking, how many people na hindi man nila alam ang kanilang buhay ay patungong impyerno? Kung titignan po natin ang isa sa mga pangkaraniwan ng mga salita na ito, ako rin po, medyo nagkaroon po ako ng parang paikot-ikot ako habang ginagawa ko po yung outline na ito. Pero mayroong isang tinutumbok ang ating Panginoon sa salita niyang ito. Ano po? At yun po yung makikita natin, maririnig natin mamaya sa ating mga babasahin. Para makita po natin kung sino talaga tayo. Ano ba yung ating panawagan? Bakit tayo pinili sa kabila ng mga bilyong-bilyong mga tao sa kasalukuyan? Dito lang po sa Pilipinas, ang pinag-usapan nga po, we are already 115 million plus na Pilipino. 115 million plus. At ito po yung dapat nating makita, why God chose us. Marahil yun na po yung ating pinag-aaralan kanita, to be the light of the world. Pero mas sigit pa po doon ang ipinakita ng Panginoon sa atin, ipakikita niya sa atin dito. Tingnan po ninyo mabuti ito. It's a very simple, palagi natin nababasa, and yet, nandun po yung nais ng Diyos na makita natin. Sa mas mula pa naroon ng salita. John chapter 1, isipin po ninyo, binigay ito. It's a very simple na alam natin na binabasa natin palagi. Pero hindi na napapansin kung ano yung nasa loob talaga noon. Sa mas mula pa naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Tignan po ninyo, sa verse 4. Mula sa Kanya ang buhay. Mula sa Kanya ang buhay. Sapagkat siya po ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Though the Father speaks, the words came out of the mouth of God, and the Holy Spirit ang gumagalaw sa lahat ng sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. So our Lord Jesus Christ came from the bosom of the Father. Mula sa Kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Maluha-luha po ako ito. Apa, pinabasa ko ito. Namimiss po natin yung point na kanyang sinabi, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. The life of Jesus is the light of the world. At yung bilin ng ating Panginoon Kristo doon sa ating binasa sa Mateo 5:14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ipinasa po niyo sa atin ngayon ang isang tungkulin at isang pananagutan. Nagawa na po niya lahat nang siya'y dumating sa lupa.
Inoffer na po niya ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. At ngayon ay kanyang ibinigay sa atin ang isang tungkulin, ang isang atas, na hindi lamang ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng mga tao, kundi tayo'y maging ilaw at halimbawa sa mga taong sasampalataya. Kaya nga po sabi niya, ang buhay ang siyang ilaw ng sangkatauhan. Ang buhay na nasa atin ngayon, ang siyang ilaw ng sangkatauhan. Nakikita po ba yung liwanag na yan sa ating buhay ngayon? Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, even in this darkest part of history sa atin ngayon. Kailangan tayo magliwanag, lalo nating paigtingin lalo yung ating ilaw. Amen. At hindi ito kailanman magagapi ng kadiliman. Kasi kung talagang tuloy-tuloy yan, malakas yung, kumbaga sa malakas na malakas yung ating currents, malakas na malakas yung ating, yung sabihin na natin, baterya. Talagang kahit anong gawin ang sanlibutan, hindi yan madadaig ng kadiliman. Kung tayo'y nasa Panginoong Jesucristo, hindi tayo madadaig ng kadiliman. Amen. Subalit nakakalungkot, ang daming nadadaig ng kadiliman sa iglesia. Hindi po ako judgmental, no? Sabihin po ninyo, judgmental ako. Hindi po. Sinasabi ko po ang totoong nangyayari ngayon sa loob ng iglesia. Inilalabas ko po muna sa usapin na ito ang sanlibutan sapagkat hindi po ito bahagi ngayon sa ating pinag-aaralan. Ang Panginoon ang siyang bahala sa kanila kung saan niya tayo uutusan na abutin sila. Na abutin sila. Ang mahalaga ngayon, ang iglesia. Di ba sinasabi? Judgment begins in the house of God. Di po ba? Is that in the book of Hebrew? Judgment begins in the house of God. Nagpapasimula ang kahatulan ng paghatol sa loob mismo ng sambahayan ng Diyos. Kaya po pinasisimulan sa atin ito upang maging dapat tayo na ibahagi ang ilaw sa sanlibutan. Kung hindi tayo hahatulan ngayon ng Diyos, paano natin malalaman yung ating mga kapalpakan, mga kasalanan, mga kakulangan? Parang isang magulang, binabantayan ang kanyang mga anak. Doon hindi niya diniktitiktahan ang kanilang mga buhay, but kailangan mong bantayan ang kanilang mga ginagawa. Upang kung meron kang makitang mali sa kanilang mga inuugali, kailangan mo itong ituwid. Kung meron kang nakikitang mga desisyon na magpapahamak sa kanila, kailangan mo itong harangin. Sapagkat alam mo, mapapahamak sila. Ganun po ang Diyos sa atin. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalamuan na parito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat ng dahil sa kanya, yung patutuo ni San Jack, binasa ko pa rin po, bahagi ito. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. No? Pero tayo po ang ilaw. Amen. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Dumating na po siya. At nasa atin na po siya. Nasa sanlibutan ng salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya, tignan po ninyo, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan, an authority and a privilege na maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman.
o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Not from your parents, not from your pastors, not from your colleagues o mga kaibigan. Tandaan po natin mabuti. Ang ating pagkatawag, ang ating pagiging anak ng Diyos ay mula mismo sa Kanya. Sasabihin pa, paano po yun? Because of Jesus. Because of His Son, Jesus Christ. Babasa po tayo ng isang kasaysayan sa Biblia upang maunawaan po natin mabuti ito. Genesis chapter 17. Minsan hindi po natin alam ito eh. Kaya nga po in the book of Romans, pinaliwanag po niya itong mabuti. Kung binabasa po ninyo ang book of Romans, ang episodes of ni Paul sa mga Romano, makikita po ninyo ang kung paano siya isinugo sa mga hentil. Tayo po ang mga hentil, hindi tayo mga Hudyo. Genesis chapter 17, verse 1 to 9. Tignan po ninyong mabuti. Pangunawaan natin na paano tayo naging bahagi ng pagiging anak ng Diyos. Nang siyam na taon na si Abraham, 99 years old na po si Abraham dito, napakita sa kanya si Yahweh. At sinabi, ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at iingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Yun po ang unang binanggit ng Diyos kay Abraham nang siya magpakita. Hindi ko po alam kung ito ay nasa eksakto sa English. Ano po? Ang sabi, I am the Almighty God, obey me and always do what is right. O, sinasabi na po ng Diyos sa atin yan ngayon. Kasi bahagi po tayo nito. Obey me and always do what is right. I am the Almighty God. Sa verse 2, sabi niya, ako'y makikipagtipan sa iyo. I will make a covenant. Ang sabi niya, I will make my covenant with you and give you many descendants. Ako'y makikipagtipan sa iyo at pararamihin ko kayo. Pagkarinig nito'y nagpatira pa si Abraham. Abraham pa lang po noon, hindi pa siya Abraham. Nagpatira pa si Abraham. Sinabi sa kanya ng Diyos, ito ang ating tipan. Sipin po ninyo, I make this covenant with you. Sabi niya, sa Ingles. Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming mga bansa. Hindi na Abraham ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming mga bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari. At may magiging hari. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi. Sipin po ninyo yun, I will keep my promise to you and to your descendants. Ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa iyo ang lupain ito na yung tinitirhan ngayon, magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat. Yan po ang pambilin niya. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan. Ikaw, ang sabi niya, at ang iyong lahi. Ang sabi ng Diyos kay Abraham. This is the covenant. At hindi po natin napapansin. We are part of this covenant. We are part of this covenant because of our Lord Jesus Christ.
Sapagkat ang ating Panginoon Kristo ay bahagi po ng pangako ng Diyos kay Abraham. Kaya po doon sa binasa natin sa John chapter 1, verse 12, at lahat ng tumanggap sa Kanya, sa ating Panginoon Kristo, ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya nga po, sabi nga po ng isang mangangaral din, if you are a son of God, act like one. If you are a son of God, act like what? Kung ikaw ay ng Diyos, kung milos ka, mamuhay ka bilang anak ng Diyos. Nakaka-amaze, di ba? Ako nung binasa ko yung lesson like siya before, sabi ko, sandali, Lord, kayo na pong bahala dito. Hebrew chapter 6. Marami pong mga supporting verses na binigay ang Panginoon sa atin. Kaya po medyo matyaga po tayo na magbasa nito sapagkat bawat binabasa natin ay mahaba-haba po sila. Hebrew chapter 6, verse 13 to 20. A. Pagka sinabi pong A, ibig sabihin yung hulang bahagi lang po ng chapter, verse 20. Ito po yung babasahin natin sa Hebrew chapter 6, verse 13 to 20a. Nang mangako kay Abraham ang Diyos, sinanumpa sa kanyang sariling pangalan. Ulitin ko, nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan, yamang wala nang higit pa rito na kanyang mapapanumpaan. So, dahil lang po, medyo titigil ako. Meron akong naalalang biglang nangyayari ngayon sa kasalukuyan. Hindi po ako pro, no? Hindi ako anti sa mga nangyayari ngayon sa impeachment. Counting sideline lang po. Medyo meron bahagi po ito nakakatawa eh. Dineklara na po ng Supreme Court na null and void po ang impeachment kay Sarah. At umaangal po ang lahat ng mga kontra dito. Mga senators, mga congressman, mga tao, ang gigigil. Sabi ng ibang senators, hindi pwede, ituloy natin yan, para bagang mas mataas pa sila sa Supreme Court. Kaya nga tinawag na Supreme. Ibig sabihin ng Supreme, pinakamataas na yon. At meron pong isang nakakatawang ngiwi. Alam niyo, pag nakikita ninyo sa Facebook, makikita ninyo si Mr. Ngiwi. Hindi ko po babanggitin sa inyo yung pangalan niya. Ayoko nang manira. Basta ang tawag sa kanya, Mr. Ngiwi. Lagi siya nakaganyan. Lalaki. Sabi niya, ididimanda daw nila ang Korte Suprema sa Supreme Court. Ang dami po natawad sa kanya eh. Meron pa bang mas mataas sa Supreme Court? Sabi nila. Ito po'y bahagi ng ating yung binasa natin Nang mangako kay Abraham ang Diyos, sinanumpa sa kanyang sarili pangalan, yamang wala nang higit pa rito na kanyang mapapanumbaan. Kanino siya susumpa? Kanino susumpa ang Diyos? Siya na nga yung Supreme God. Sinabi niya, ipinangako ko na lubos kitang pagpapalain, pararamihin ko ang iyong libing. Maghintay si Abraham. At kanya nga nakamtan ang pinangako sa kanya. Di ba? Nabuntis si Sarah, lumagas si Isaac. Nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakahihigit sa kanila. At sa pamamagitan ng panunumpang ito'y natatapos na ang usapan. Gayon din naman, pinatibayan ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakilala sa kanyang mga pinangakuan na hindi nagbabago ang kanyang panukala. Ano po ba yung hindi nagbabago ang kanyang panukala?
Doon sa verse 17 ng English, mga huli, those who were to receive that what he promised, God wanted to make it very clear that he would never change his purpose. So he added his vow to the promise. Kung kayo po ngayon, hanggang ngayon ay nagdududa pa rin sa kanyang kaligtasan, sa kabila ng lahat ng inyong lakas, isip, ay ginagawa ninyong lahat na hindi kayo magkasala. Kung ikaw man ay matalisod, ang sabi ng Biblia, kung meron man magkasala sa Diyos, lumapit siya sa Diyos sapagkat ang Diyos ay mahabagin at handang magpatawad sa lahat ng ating kasalanan at Kanya itong lilinisin. At sabi nga po nung aking pinapanood na yun na video, even you have come to the worst part of your life, as long as God sees you as His child, at nakikita niya sa kahuli-huli ang hininga mo, meron kang pagsisisi, i-restore ka niya. Amen. Hallelujah. Sapagkat ang kanyang pangako kailanman ay hindi magbabago. At ito'y kanyang isinumpa mismo sa kanyang pangalan. Ikanyang ipinangako sa kanyang mismong pangalan. At hindi nagbabago ni nagsisinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, the promise and the vow. Yes. Ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo sa kanya ng kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Amen. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla, an anchor ng ating buhay upang hindi tayo matangay ng agos ng sanlibutan. Ang pag-asang ito ay isang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Alam niyo kung yung anchor, pagka po tumigil yung barko o yung bangka doon sa gitna ng dagat, ibababa lang po nila yung angkla, yung anchor, para hindi na po siya madala ng tubig. O pag nasa dalampasigan, hindi na po siya madadala papalaw pa. That is the anchor. He's the anchor of our life. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing, sa templong panlangit, sa dakong kabanal-banalan na pinasukan ni Jesucristo na nangunguna sa atin doon. Now, magdududa pa ba tayo sa ating kaligtasan ng kanyang pagkatawag sa atin? Yes. Sino bang hindi nagkasala? All have sinned and come short of the glory of God. Sinasabi ng Book of Romans. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. And yet, because of these promises, we are very sure hindi tayo bibitawan ng Panginoon. Kahit anong mangyari. Maliban na lang ang pagdesisyon natin sa ating sarili na talagang bumitaw ka na. But God will not. Walang yung ibang pinag-iba sa mga magulang. Maaring itakwil ng mga anak ng kanilang mga magulang. Maaring nilang itong hindi sundin. Maaring nilang, yung mga bata ay maaring nilang talikuran ang kanilang mga tungkulin sa kanilang mga magulang. Ngunit hindi ang mga magulang, lalo na ang isang ina. Kung ito'y nagagawa ng tao, how much more ang Diyos? Naalala ko po yung isang bagina na naglalakbay. Kasama po yung kanilang lola. It happened in the US. Bigla po, lumakas ang hangin at umulan ng mga hailstone. Mga yelo na kasinlaki po ng tennis ball.
At ang mga yelo na yon ay bumagsak sa bubong ng kanilang kotse. Nabasag ang mga salamin sa harap at sa likod. Dahil alam ng ina na ito na isang kamatayan ang ginaharap nila, ang ginawa po niya, niyakap niya ng mahigpit na mahigpit ang kanyang anak. At ang lola ay nasa tabi. Sila yumuko habang yakap-yakap ng ina ang kanyang anak. Nung matapos na po ang hailstorm, dumating ang mga sumaklolo. Makikita po ninyo isang totoong litrato kung gaano karami ang mga pasa, mga sugat ng ina sa kanyang batok, sa kanyang likod. Ngunit ang bata ay hindi man nagtamo ng kahit kaunting galos dahil sa yakap ng kanyang ina. Kung yun ay nagagawa ng tao, ng isang ina sa kanyang anak, how much more is our God? Amen. Kung minsan tinatanong natin why God allowed these things to me, why don't we ask, Lord, anong itinuturo mo sa akin sa pangyayaring ito? Tandaan po natin, we are part of the covenant. So let your light shine before men. Show them the light, Amen. which is part of the covenant of God. Tingnan po ninyo ang isa sa mga sinabi po ng Panginoon Diyos sa bansang Israel noong unang panahon na yan. Ezekiel 36. Mamaya po mga dalawa na lang ibabasahin kong verse. Hindi po alam kung gaano tayo. Tama-tama lang po siguro. Hindi naman po tayo maglilimit sa oras ng Panginoon. Ano? Ezekiel 36, 16 to 23. Tingnan po ninyo. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, nang ang Israel ay unang tumira sa kanilang lupain, pinarumi nila ito sa kanilang kasamaan. Diba pangako ng Panginoon, sila po ititira sa Kanaan. Yun ang pangako. Kaya, ang pamumuhay nila'y kasuklam sa akin. Sabi ng Panginoon Diyos. At dahil sa dugong pinadanak nila sa lupain, at dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ibinuhos ko sa kanila ang aking matinding puot. This is our God. Huwag na po kayo mabibigla. But anger is love. That anger is love. Tandaan po natin palagi. Verse 19, itinapon ko sila at ikinalat sa iba't ibang panig ng daigdig. Ginawa ko sa kanila ang nararapat sa kanila. Ngunit sa mga lugar na kinapuntahan nila, binigyang daan nila ang mga tao upang hamakin ang aking pangalan. How many people ngayon, even within the church, God is being mocked because of the sin ng mga taong ito na nagsasabing sila ay nasa Diyos, naglilingkod sa Diyos. Ilan ang mga taong lumalayo dahil sa kanila. Tulad ng aking naikwento kanina sa inyo. Sabi niya, ngunit sa mga lugar na kinapuntahan nila, binigyan nila ng daan ng mga tao upang hamakin ang aking pangalan. Sinabi ng mga tao sa kanila, hindi ba sila'y mga mamamayan? Ano? Asan na pa? Di ba mamamayan ni Yahweh? Ngunit sa mga lugar na pinuntahan nila, binigyan daan nila ang mga tao upang hamakin ang aking pangalan. Sinabi ng mga tao sa kanila, hindi ba sila'y mga mamamayan ni Yahweh? Bakit pinaalis sa kanilang bayan?
See? God is being mocked because of the Israelites. Itong mga taong ito na bumuhay sa kasalanan. Is there something new? Sa panahon noon at sa panahon ngayon? Sa verse 21, ang sabi niya ng ating Panginoon Diyos, nabahala ako dahil sa banal kong pangalan na ipinahamak ng mga Israelita sa mga dakong kinapuntahan nila. Nabahala ako. That made me concerned for my holy name. Ang sabi ng Panginoon. That made me concerned about my holy name. Sa verse 22, kaya sabihin mo sa Israel na ito, ang ipinasasabi ko, lahat ng ginagawa ko ay hindi dahil sa inyo, mga Israelita, kundi sa banal kong pangalan na inyong inilagay, hamak sa mga lugar na ipinagtapunan ko sa inyo. Ipakikita ko ang kabanalan ng dakila akong pangalan na nalapastangan sa harap ng mga bansa. Makikilala ng lahat na ako, si Yahweh, kung may pakita ko na sa kanila ang aking kabanalan. Meron po akong pinapanood na isang bagong kanta ngayon. And nakita ko lang po ito sa tube at ako'y namangha. Paulit-ulit po itong binabanggit doon sa awitin. And I took this verse mula sa awitin na yon. At ang awit na yun ay inspired from the book of Ezekiel, chapter 38 and 39. Pero nag-concentrate po siya doon sa chapter 36, verse 16 to 23. Sa akala po ba natin sa ngayon, ang ating kaligtasan ay dahil sa ating mabubuting gawa? Sa akala ba natin ang ating kaligtasan sa kasalukuyan ay dahil sa binigay natin ang ating oras sa Diyos? Sa akala ba natin kaya tayo nagiging maunlad, hindi kinukulang dahil sa sarili natin? Kaya ba hindi tayo napapahamak dahil sa ating sariling kalakasan at pag-iingat? Kaya ba hindi tayo nakakasala sa Diyos dahil tayo'y matatag? No. Sinasabi ko po sa inyo, it is part of the covenant of God to Abraham. To Abraham, hanggang sa ating Panginoon Kristo, hanggang sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. This promise ay tuloy-tuloy po hanggang ngayon sa atin. We are here alive, standing before God because of His holy name. Because of His holy name. Iyon po ang sinabi niya sa bansang Israel. Kaya huwag kayong magmayabang. Huwag kayong magmalaki. Mananatili ang Diyos kahit wala ang tao. Ba't ang tao hindi pwedeng manatiling tao kung wala ang Diyos? Hindi tayo mananatiling buhay na nasa Diyos kung wala siya. Yung mga pangako niya sa atin, yung pag-ibig niya sa atin, makanya tinangako since the beginning. Hindi ko kalilimutan kailanman ang aking mga pangako at ang aking sumpa hanggang sa huling panahon. Hanggang sa huling panahon. Bilang pagtatapos ng mga talata natin babasahin. Sabi niya dito, John chapter 8 verse 12. Alam na natin ang mga ito. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng salibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na lalakad sa kadiliman.
And that is the promise of God. It is part of the vow. Ako ang ilaw ng salibutan, ang sabi ng ating Paso Kristo. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Maging yung mga tao na sa ating likuran na lumalakad after us, they will not work in darkness, they will not walk in darkness. Sapagkat sama-sama tayo na magiging ilaw para sa Diyos. Amen. And we will not fall kung sama-sama tayo. Kung sama-sama tayo. Nagpapaalahanan. Bibigyan ng warning upang hindi tayo malayo sa Diyos. At sa verse 31 and 32, sabi, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunayin ngang kayo'y mga alagad ko, nakikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ng magpapalaya sa inyo. Amen. Now, we are free. Now we are free. Dahil sa pangako ng Diyos sa atin. Ngayon ang ating tungkulin ngayon, bilang mga anak ng Diyos, na nabilang sa pangako ng Diyos mula kay Abraham hanggang sa atin ngayon, ang sabi ng Panginoon sa atin ngayon, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify our Father in heaven. Amen. Tayo pong lahat ay Yes, inuot Lord. madala. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Salamat po, dakilang Ama, minsan pa nangusap ka sa amin sa isang kamanghamanghang kaparaanan. Salamat po, Ama, sa iyong mga salita na patuloy na nagbibigay sa amin ng babala. Babala ng pag-ibig. Babala ng pagmamahal, ng pagkalinga, pagmamalasakit. Sapagkat ayaw mo kami mapahamak. Yes. Ayaw mo kami mapahamak. Kaya tulungan mo kami patuloy, Panginoon, na lumakad sa ilaw at kami maging ilaw Yes. ng salibutan na ito. Opo, Panginoon. Paparating, Panginoon, ng dulang kadiliman ng salibutan. God, we pray. We are not begging as a power para mga pulibig. We are praying as a sons and daughters and children of God. Amen. In these last days, Lord God, we pray in the name of Jesus. Lalo mong pagningasin ang mga ilaw na ito upang kami, Panginoon, ay maging halimbawa ng sanlibutan. Salamat po, dakilang Ama, sapagkat ikaw ay mahabagin, tunay na tapat at totoo sa kanyang mga pangako. Pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig, Yes. Opo. makikinig pa Yes. sa mga sumusunod na oras at araw. Yes. Hayaan mo pong yung banal na Espiritu ay malayang kumilos sa kanilang mga buhay. Siya po, Panginoon. Ang kaliwanagan ng iyong mga salita. We pray let your love flow to every individual, Yes, Lord. household, na siya makikinig at dito. Salamat po, dakilang Ama, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong walang katapatan sa amin. Opo. Na hindi mo kami iiwan, di pababayaan. That you will uphold us in the right hand of thy righteousness. Salamat po, dakilang Ama, sa lahat ng ito, sa aming pansamantalang paghihiwalay. Sa ere, Panginoon, ay yung pag-ibig, yung Banal na Espiritu, yung biyaya, ang siyang patuloy na sumamin. Sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo, sa iyo po lahat ng kalwalatian, karangalan, kapangyarihan, kalwalatian. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. 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 Thank you, Lord. Blessed day, everyone. God bless you all.